Napakabuti ng ating Panginoong Diyos na binigyan muli niya tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa ika-11 linggo ng ating pag-aaral sa Ebanghelyo ni Juan. Salamat po na kayo'y nakasama namin sa mga nakalipas na pag-aaral at kayo muli naming inaanyayahan na sa oras na ito kayo'y makasama namin at muling mag-aral, magbasa, pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. Tunay na ang sulyap sa katotohanan ay naniniwala at naninindigan na ang matatag na pamilya, pundasyon, ay Biblia. Tayo po ay manalangin. Salamat po na kami ay inyong papatnubayan ng inyong banal na espiritu sa aming pag-aaral upang hindi kami masinsay magkamali sa pagpapahayag at pag-unawa ng inyong mga salita. Pahintulutan po ninyo na ang gabay namin sa pag-aaral, ang banal na espiritu, ang magbigay sa amin ng mga prinsipyo at mga banal na katotohanan maaari naming isakabuhayan, gamiting mga pananggalang kapag kami tinutukso ng kaaway. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin at sa sandaling ito ay samahan po ninyo kami sa pamamagitan ng pagpatnubay sa aming mga diwa at kaisipan at mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakarinig tayo ng isang tanging bilang na angkop sa ating pag-aaral sa oras na ito. Opo, ang awit na ating napakinggan
ay napakabuting bahagi ng ating pagsamba, sapagkat ang pagsamba ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya sa Jesus at sa ating Panginoong Diyos. Ang ating mga talata na ipinokos ngayong linggo na ating pag-aaral ay masusumpungan sa Juan 14, talatang 10 at 24. Ang Genesis 3, 7 hanggang 9, at ang Juan 16, 27 at 28. Ang Juan 16, 7 hanggang 11, at ang Juan 17, 1 hanggang 26. Ang mga talatang ito ay ating pagtatagpiin, ating pagsasama-samahin ang mga kaisipan, lalong-lalo na tatalakayin natin ang paksang ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Ang ating susing talata ay masusumpungan sa Juan 14:26. Ganito po ang sabi: "Subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo." Narito ang Kapitulo 14 hanggang Kapitulo 16, kagaya ng aking binanggit nung nakaraang linggo, ang bahagi ng pagkakaloob ng banal na Espiritu na kabahagi ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Papansinin nyo, ang Panginoong Hesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang Ama ay ang ating Panginoon na siyang nagbigay ng panukala, ng kaligtasan at ng paglalang. Ang banal na Espiritu ay Panginoon din at siya ang magbibigay at magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa atin ng mga itinuro ni Jesus sa atin. Napakagandang pagkakaiba ng tatlong persona ng pagkadiyos sa kanilang mga tungkulin. Kapag kakaligtasan ang pinag-uusapan, ito'y panukala ng tinatawag nating Council of Peace. Yung tatlong persona ng pagkadiyos ay nagtipon at kanilang pinag-usapan bago lalangin ang tao kung ano ang gagawin kung siya ay gumawa ng pagpapasya, sapagkat siya'y lalalangin na mayroong freedom of choice. Merong nagsabi na panatiliin siyang makasalanan forever and suffer the consequences of being sinful. Hindi maganda na mamuhay na makasalanan forever, na taglay ang epekto nito sa ating mga buhay. Yung iba naman ay puksain ka agad pag nagkasala. Hindi rin, magkakaroon ng malaking question sa karakter ng Diyos. At yung panghuli ay ang aktibong manlalalang. Ang ikalawang persona, the second person na nagsalita sa creation at gumawa sa tao mula sa alabo, ay kinakailangang magkatawang taong katulad ng kanyang lalalangin at kukunin ang kanyang lugar. Mga kapatid at mga kaibigan, sa oras na ito at sa nakaripas na mga panahon, malami ang nakakaunawa o di nakakaunawa ng di tunay na likas ng mga pagkadiyos. Marami sa kanila ang nire-reject, tinatanggihan ang katotohanan na mayroong Ama, Anak at ang Espiritu. May mga nagtuturong ang Ama lamang ang Diyos. Ang Espiritu ay hindi, kapangyarihan lamang. Meron ng mga baay, ang Jesus ay nilalang, maliit lamang na Diyos. Kung ano-anong mga kaisipan ang ibinibigay na wala naman sa banal na kasulatan. May mga ginagamit na mga salata, subalit hindi po yun ang tinutukoy ng mga yun. Kaya nga sa oras na ito, ating pag-uusapan ang likas ng pagkadiyos at tutunghayan natin ang mga salita na ibinigay saan? Sa Ebanghelyo ni Juan. John say that if you want to understand God, kung gusto mong maunawaan ang Diyos, you must look at Jesus and what He has revealed in His Word. Paano daw? Tingnan natin si Jesus at ano ang kanyang ipinahayag sa kanyang mga salita. Ang approach na ito ay bukas para sa sino man na nagnanais maintindihan ang tatlong persona ng pagkadiyos. Ngayong linggo ay gugugulin natin ang ilang mga panahon sa Ebanghelyo ni Juan.
upang ipakilala ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu na naroon sa tinatawag nating farewell discourse o mga pagpapaalam na mga talakayin, Kapitulo 13 hanggang 17 ng Ebanghelyo ni Juan. Una, pansinin po natin ang makalangit na Ama. Ayan. Dito ay hindi nagkakaroon ng ibang pagtatalo. Marami, we will agree with others na ang Ama ay Diyos. Makapangyarihang Diyos na nasa langit. Sa standpoint ni Juan, na kanyang sinulat ang kanyang ebanghelyo, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kanyang pinaniniwalaan ang unang mga salita na binaybay doon sa Genesis 1:1, sa pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Bereshit bara Elohim, sabi doon, Genesis 1:1. Or, ang sabi, in the beginning, the Father, Son, and the Holy Spirit created the heavens and the earth. Somebody paraphrase it. Sa pasimula, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu'y nilalang ang mga langit at lang lupa. Bakit? Sapagkat ang Elohim ay plural. Ang sabi ng iba, majestic pluralism dahil siya yung hari ng mga hari. Subalit hindi po ganon. Ang manlalalang na ito'y Elohim. Okay? Kakaiba, ito yung Echad na isang Diyos na unity and not singleness. They are the source of all that exists. They created the universe, including the being who inhabit it. Our planet there was a special creation of life, and the most special of the creation was humans, kayo at ako. God's purpose for creating humanity was that He should live in loving harmony with Him and with one another. Unfortunately, si Lucifer ay nagdala ng kasalanan dito sa ating sanlibutan. Sin is, among other things, a disruption of our relationship with God. It misrepresents who God is. Ayan, ang kasalanan ay nagbigay ng ibang pananaw kung sino ang Diyos. Pinalabas ng diablo na ang Diyos ay mahigpit, malupit, at ang kanyang mga kautusan ay hindi pwedeng maging pagpapala, isang sumpa para sa mga tao. Jesus took upon Himself our human nature in order to restore the knowledge, ipakilala ang tunay na likas at ang pagkaunawa sa tao at magdala ng kaligtasan sa mga tao. While here, Jesus submitted His life to the Father, living according to His guidance. He said, I and the Father are one. Hindi po sila iisang persona. Iba pang nagtuturo na yung Ama ay naging anak sa bagong tipan at pagkatapos na umakyat sa langit, siya rin yung naging espiritu. Hindi po tayo naniniwala dyan sa modalistic idea na yan ng pagtuturo tungkol sa Diyos na tunay at buhay. Ako at ang Ama ay isa. Ang ibig sabihin, they are one, not in personhood, pero iisa sila sa mga panukala, sa karakter at sa pagbibigay ng mga daan ng katwiran at ng katotohanan. Ang Ama is in me at ako ay nasa Kanya. John 10:38. If I do not do the works of my Father, do not believe me. John 10:37. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ano ang mga ilang mga tungkulin ng Ama na dinescribe sa Ebanghelyo ni Juan? Pansinin po natin ang ilang mga talata dito sa Juan. Magbabasa po tayo ng ilang mga talata. John 3:16 and 17. Marahil ay marami sa inyo ang nakakaalam ng mga talatang ito. Anong sabi doon? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa libutan, naibigay niya ang kanyang tanging anak. Ano ang ginawa nitong Diyos na ito, itong Ama? Ibinigay ang kanyang anak. Siya yung nagkaloob. Ang Diyos Ama ay mapagkaloob. Subalit papansinin ninyo, they are the same. Ang karakteristik na ito na nagkakaloob ay karakteristik din ng ating Panginoong Hesus. Sa Galatia 5, sa Galatia, sinasabi doon, I am crucified with Christ,
Nevertheless, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ano daw? Ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Mga kapatid, ang Kristo'y nagbibigay. Ang Ama ay nagbigay. At ang banal na Espiritu'y nagbibigay ng mga kaloob. 1 Corinto 12, Roma, Kapitulo 12 at 14, at marami pang mga kapitulo ng banal na kasulatan. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu'y nagbibigay, mapagbigay sila, iisang likas ng iisang Diyos na nasa mga langit. 1:5. Ansinin po natin. 22 at 30. Ganito po ang sabi. Ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. 30. Hindi ako nakakagawa ng anumang mula sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking narinig at ang paghatol ko'y matuwid, sapagat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino ba talaga ang tagahatol? Who is the judge sa banal na kasulatan? Of course, God is the judge. Pero pansinin po ninyo, ang Ama ay judge, ang Espiritu ay naghumahatol, at ang ating Panginoong Hesus ipinagkaloob sa Kanya ang pagbibigay ng paghatol. Bakit? Sapagkat yung mga tumanggap sa Kanya, doon sa Roma 8:1, ang sabi doon, to those who accept Him as their Savior and Lord is no longer under judgment or condemnation. Wala nang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Anong sinasabi nito? Wala na yung condemning na sila'y mamamatay at dadalahin doon sa impyerno. Pero meron pa po yung mga pagsisiyasat na paghatol na bahagi ng paghahanda pag-uwi doon sa langit na bayan. Now, pansinin natin ang Jesus at ang Ama. We were created by the Godhead for a personal relationship with them. Subalit dahil sa kasalanan, ang relasyon na ito'y nasira at naantala, na-disrupt. We can see the immediate impact of the disruption sa Genesis Kapitulo 3, 7 hanggang 9. Pansinin po ninyo, at atin pong babasahin ang mga talatang ito na itinala ni Moses dito sa kanyang aklat, ang aklat ng Genesis. Kapitulo 7 hanggang 9. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata. Sinong tinutukoy? Si Eva at si Adan. At nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang iginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroroon? Naririto, pagkatapos na sila'y lalanging sakdal, ganon din naman sila'y nilagay sa isang sakdal na halamanan, environment. Dumating ang kaaway at sila'y tinukso upang mawalan ng tiwala sa salita noong manlalalang sa kanila. Sin is distrust. Sin is a disruption of our perfect relationship with God. Ano ang nangyari? Nagduda sila sa sinabi ng Ama na sa oras na sila'y nawalan sila ng pananampalataya. Kaya nga doon sa huling bahagi ng Roma Kapitulo 14, pansinin po ninyo ang definition ng kasalanan ni Apostol Pablo rito. Hindi lang doon sa sin is a transgression of sin. Hindi po. Pansinin niyo dito sa 14, huling talata ng Kapitulo 14 ng Roma. Huling talata 23, the last part. At ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Anything that is not of faith is sin. Pamumuhay, pag-aasawa, pagkain, trabaho, dapat regulated na may Diyos na nakakakita sa atin at alam niya ang pinakamabuti na dapat nating gawin, sundin sa bang-araw-araw nating mga buhay. The intention of Godhead was to offer healing to all humanity for the breach caused by sin.
Ano daw ang intensyon ng Ama, Anak at ang Espiritu? Ang magkaroon ng kagalingan sa nasirang relasyon dahil sa kasalanan. Upang ito'y mangyari, to restore that relationship, the member of the Godhead should become human. The Word became flesh and dwell among us. John 1:14. At kagaya ng bunga nito, we have received the fullness of His grace. And what Jesus came to share? To declare the glory of God. Ipakilala ang kalwalhatian ng Amang nasa langit. Uulitin ko, kayo at ako ay tinatawagang maging sakdal. Hindi po ito trabaho lamang ng mga last generation na mga banal o yung mga 144,000. Ang pagiging banal at sakdal na magpapakilala kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay ay naroon na sa lumang tipan. Pansinin ninyo, yung salitang ginamit at hamon ng Diyos kay Abraham sa Genesis Kapitulo 17, ang talata ay 1. Pansinin ninyo ang salitang ginamit po dito. Nang si Abraham ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham at kanyang sinabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko." That is sanctification. At maging walang kapintasan. Be thou perfect. Mga batid, ano itong perfection dito? It is not sinless perfection, but it is maturity in Christ, in our faith. Ito rin yung sinasabi ni Pablo doon sa kanyang sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 5, ang mga 4 na huling talata ng Kapitulo 5. Mga kaibigan at mga kapatid, maliwanag na ang Kristo lamang ang pwedeng mag-vindicate ng kanyang karakter, magpakilala, at sa pamamagitan nito'y ma-impluwensiyahang mamuhay tayo ng kagaya ng pagtatagumpay niya nang siya'y narito sa balat ng lupa. Sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, may mga nagtuturo na si Kristo ay ginawa lamang at siya'y maliit na Diyos. Hindi po. Ang sabi, in Christ is life, original, unborrowed, and underived. Ano raw? Kay Kristo ay buhay, original, hindi hiniram, at hindi po may pinanggalingang iba. Whereas the incarnate Son who had emptied Himself, subalit kanyang hinubad ang pagka-Diyos. Pilipos 2:7. Ano yung kanyang hinubad? Hindi po ito yung pagtatanggal ng damit, kundi ito po yung hindi paggamit ng kanyang pagiging Diyos nang siya'y magkatawang tao. Liwanawin po natin. He never used His divinity when He was here on earth. Healing the sick, resuscitating the dead are not His power to give life. It was the power of His Father that is in heaven. Christ, speaking of His existence on earth as a man among men, could refer to His possession. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Uulitin ko po, napakahalagang statement sa sulat ni Ellen White. Ang pagka-Diyos ni Kristo ang katiyakan ng isang mananampalataya ng buhay na walang hanggan. Desire of Ages, page 530. God was not recognized by humanity. Thus, He sent His only Son in order that He, the Father, might be known, upang makilala ang Amang nasa langit. Knowing the Son is knowing the Father. Ang pagkilala sa Ama ay pagkilala sa Anak, ay pagkilala sa Ama. Throughout the Gospel of John, ang Ebanghelyo'y dinidescribe kung sino si Jesus, ang Anak. Dito'y napansin nating kanyang ipinaliwanag ni Jesus who the Father is, and He has shown it in His relationship to the world. To all, in keeping with John 18, who says, He make the Father known. Exigomai, to explain, to interpret, to expose. Again and again, Jesus does the word Father, Pater, ay ginamit sa Ebanghelyo ni Juan 136 times in John, 18 times in the first 3 chapters, and more than 1/3 of the entire use of the New Testament. The farewell discourse is one of the prime location in the Gospel where Jesus makes the Father known. Jesus was the Father's representative on earth, and He came to live out in human flesh the Father's will, ang kalooban
ng Diyos nasa langit. They seem to be at first as nakakagulong mga kaisipan. Subalit kung ating uunawain, ay mauunawaan natin na ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa pagkilala sa Ama, sa Anak at sa Espiritu na gumagawa na bahagi ng pagka-Diyos. Jesus proclaimed that the Father sent Him to serve as the only one through whom humanity may come to the Father. The Father wants people to have the eternal life found in Jesus, who promises to raise them up in the resurrection. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, lalo na sa aklat ng Juan, sa relasyon ng Ama at ng Anak? Pansinin po natin dito sa Juan, Kapitulo 7, ang talata ay 16. Babasa tayo ng 2 o 3 mga talata. 1:7-16. Ganito po ang sabi. Sinagot sila ni Jesus, ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Yung Diyos na nasa lumang tipan na nagturo sa mga Israelitas, ay siya din ang nagturo at nagbigay ng mga turo. Kaya wala pong contradictory na sinasabi ng iba, binago na ang kautusan, binago na yung mga utos ng mga pagkain, wala na yung mga Sabat at kung ano-ano pa. Mga kapatid, nagkakamali po tayo sapagkat yung Diyos na nagturo ng mga bagay na yon sa kanyang piniling bayan na hindi nagtapat ang Israel ay yung ding Diyos na nagturo kay Jesus na hindi kakaiba ang kanyang itinuro, kundi yung ding tinurong yaon, yung mga kautosang yaon ay pareho ng itinuro ng ating Panginoong Jesus. 1:8-38, pansinin po ninyo ang sabi ng talata. 1:8-38, sinabi ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama, at kayo'y ginawa naman ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong Ama. Mga bagay na aking nakita sa aking Ama, ginawa naman nila na naginawa, na sinuro naman niya sa kanila. Marami pa pong mga talata ang nais nating pangsinin. Ang Juan 17:3. Kung minsan nagiging controversial ang mga talatang ito, pero hindi po controversial kung titingnan natin ang aral ni Juan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang Diyos ay iisa. Wala po sinabi itong Ama, kundi Diyos na iisa. One God. At yung one God na yun ay yung Shema Creed na naroon sa Deuteronomio na isinisigaw ng mga Israelita. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord is one God. Ang one doon ay hindi po isa na single. It is Echad. It is a unity. It is a combination of power and personalities in the Godhead. Ito ang naroong Diyos na kanyang tinutukoy dito sa Juan. At nasaan ang buhay na walang hanggan? Sino ang nagpakilala sa Ama? Ang Jesus ang nagpakilala na nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Jesus claims about His relationship with the Father. Ngayon ay tutungo tayo sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu is not prominent in the Gospel of John. Hindi po masyadong tanyag ang banal na Espiritu sa aklat ni Juan gaya ng Ama at ng Anak. Subalit ang kanyang ginagampanang tungkulin ay crucial para sa pagtatagumpay ng misyon ni Jesus na pagtubos at pagpapakilala sa Ama. Basahin natin ang Juan 1. Bumalik tayo sa unang kapitulo ng Juan. Ang talata ay 10 hanggang 13. Juan 1, 10 hanggang 13. Siya noon ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Sino tinutukoy dito? Ang ating Panginoong Hesus. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan, at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Sino yun? Si Jesus. Sino yung bayan? Ang Israel. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya, yung mga labas ng Israel, sa kanyang pangalan at kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. 13. Na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman,
o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Pansinin po ninyo, ang kalooban ng Ama, okay? Ang banal na Espiritu ang gumagawa in the conversion of the people para makilala siya at pinagkalooban nila siya ng karapatan sila na maging anak. Sino ito? Hindi po ito yung mga kanyang sarili na umaangking Diyos nila at aklat nila ang lumang tipan. Hindi po ang mga Israelitas, kundi yung mga nahikayat sa magitan ng paggawa ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Di nito nabasa yung salitang Espiritu doon. Pero ang Espiritu ay gumagawa upang tanggapin ang pabalita ng kaligtasan na ibinagkakaloob sa sakripisyo ni Jesus sa kanilang mga buhay. This comes only from the work of the Holy Spirit, not by flesh. In describing in His disciples, sabi ni Ellen White, the office work of the Holy Spirit, Jesus sought to inspire them with a joy and hope that inspired His own heart. The Holy Spirit was the highest of all gifts that He could solicit from His Father for the exhortation of His people. The Spirit was to be given as a regenerating agent, and without this, the sacrifice of Christ would have not been of no avail. The power of evil had been strengthening for centuries. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agencies of the third person of the Godhead, would come with no modified energy, but in the fullness of divine power. Ellen White, The Desire of Ages, 671. What a blessing for us na tanggapin ang banal na Espiritu. Anong gawain niya? To convict us of sin, of righteousness, and of judgment. Para tayo ay kanya tayong ipakilala sa atin ang ang kasalanan, ang katwiran, at ang paghatol. 1:16, 8-11. Hence, the key for us to know what is right, what is true, and what is good is in our submission to the reason of life and experience, to the Word of God, to the convicting power of the Holy Spirit. Tayo po ngayon ay naroon sa paksang ang panganalangin ni Jesus. Sa Kapitulo 17, ang tinatawag na panalangin priestly ministry of Jesus ay isang mahabang panalangin. It concludes with a farewell discourse. Ito po yung pagwawakas noong pagpapaalam ng mga pangungusap o mga sanaysay sa aklat ni Juan. Jesus came to this earth so that humanity might be restored. Ultimately, so that the character of Christ will be revealed and vindicated. He faithfully performed the signs that God gave Him to do in words and acts. He communicates God to the people. Ang talatang 1 hanggang 26 ng Kapitulo 1, kung atin pong ipaparaphrase, ay ganito ang ibig sabihin. Ano ang mga prophecy chapters should desire Jesus of a close relationship to His Father? Unang-una, He prayed for unity, ang pagkakaisa ng kagaya ng pagkakaisa ng Ama. There is oneness, hindi po in person, but in personhood. Hindi sila iisang persona, kundi ang kanilang mga persona ay nagkakaisa sa purpose, plan, and in the plan of salvation. Many read John 17 to mean that the only thing made is unity and love. God's purpose is to restore us into a personal relationship much more connected with the love of God. This is eternal life, that they may know you, the only true God. Not God, whoever we think He is. I have made you known to those whom you gave me, and they have kept your word, and know is truth that I came from you. Verse 6. Sanctify them by your truth. Your word is truth. John 17:17. Christ came to reveal the Father. Siya'y naparito upang ipakilala ang Ama. This revelation was important because of the many misconceptions about God. The Gospel of John shows how seriously Jesus took this mission. He represented how He could introduce the God of love, the God of the law, the God of liberty, the God who loves to care for His people. How can you better reflect the love of God such as exists between Jesus and the Father? Paano natin maipipikita ang tunay na pag-ibig ng Diyos na nasa pagitan ng Ama at ng Anak? Pansinin po ninyo, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos
na siya'y nagbigay. Paano natin? Ibigay natin ng walang bayad ang kaligtasang tinanggap natin sa iba na hindi nakakakilala. Bigyan natin sila ng pabalita, bigyan ng saway, bigyan ng pag-asa ang mga taong ito. And we will reflect that love that was shown by Christ in His relationship with the Father. Ang mga ito, Christ is to rebuild the Father. Ang sabi po rito, ang comforter ay naparito upang magbigay sa atin ng pang-aliw. May dalawang katanungan for application bago tayo magtapos ngayong araw na ito. Una, have you come to realization that the Father is like the Son and the Son is like the Father? If yes, how? Dumating ka na ba sa isang pagkakilala na ang Ama ay katulad ng anak at ang anak ay katulad ng Ama? Kung ang pinag-uusapan ay ang kanyang pag-ibig? Have you come? Nakilala? Kung kilala natin si Jesus, makikilala natin ang ating Ama. Siya ay maibigin. Siya ay mapagkaloob. Siya ay nagbibigay ng chances para sa atin. Patuloy nating katanungan, how does your realization help you do more intimate with God the Father? Paano tayo magiging mas malapit sa Ama sa pagkakilalang siya'y katulad ni Jesus? Wala silang kaibahan. Pareho silang mapagmahal. Minahal ako niyang Ama, minahal ako ni Jesus, minahal din ako ng banal na Espiritu na nagiging instrumento para ako'y baguhin. Ikalawang katanungan, how does it make you feel that even here on earth and more so in heaven, you will share in the intimacy and closeness that Jesus had with the Father? Paano tayo magkakaroon ng pakiramdam na gaya dito sa lupa at doon din sa langit, magkakaroon tayo na mas maigting at mas malapit na ugnayan sa that Jesus has with the Father, kagaya ng relasyon ni Jesus sa kanyang Ama. Opo, pag tayo'y nakauwi na sa langit na bayan, kung ano ang naging relasyon natin at sa ating Panginoon, magiging mas malapit tayo doon sa kanyang Ama na nagmahal, nagkaloob, at nagbigay ng pagkakataong tayo'y mabago, ma-restore, at maibalik doon sa likas na gaya ni Adan nang siya'y lalangin sa paraiso. Makakarinig muli tayo ng isang tanging bilang sa pagwawakas ng ating pag-aaral. One sat alone beside the highway, begging. His eyes were blind, the light he could not see. He clutched his rags and shivered in the shadows. Then Jesus came and bade his darkness flee. When Jesus comes, the tempest bar is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. He takes the gloom and fills the life with glory, for all is changed when Jesus comes to stay. From home and friends, the evil spirit drove him. Among the tombs, he dwelt in misery. He cut himself as demon powers possessed him. Then Jesus came and set the captives free. When Jesus comes, the tempest bar is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. He takes the gloom and fills the life with glory, for all is changed when Jesus comes to stay.
Salamat po sa awiting ating napakinggan. Patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong manalig na ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu ay patuloy na gumagawa sa paglalang sa ating muli sa kanyang wangis at sa pagliligtas sa mga taong nasa kadiliman ng kasalanan. At ang kapangyarihan ng Espiritu to convict us kapag tayo'y nagkakamali upang muling magbalik sa ating Amang nasa langit. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na ang Diyos ay iisa lamang. Isa na ang ibig sabihin ay nagkakaroon sila ng purpose and plan at ng mga panukala na iligtas ang tao, muling lalangin kami sa kabanalan at magdala ng kasabikang makisama sa Kanya doon sa langit na bayan pagkatapos na muling magbalik si Jesus. Salamat po na kayo ay gumagawang magkakalakip bilang persona ng pagkadiyos upang kami tubusin at bigyan ng katiyakang kami maligtas hanggang sa wakas. Pagpalain niyo kaming sama-sama sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa aming mga kapatid na nagbigay sa amin ng pagkakataon na makisama sa ating pag-aaral sa oras na ito. Hanggang sa muli, patnubayan kayo ng ating Diyos.